Ayun nga ho guys, ang sabi nitong si Attorney Claire Castro, pag siya ay lumalabas ng kanyang tahanan, wala naman daw siyang nakikitang saksakan, wala naman daw siyang nakikitang snatcher. Ang tanong, Attorney Claire Castro, saan ka ba nakatira? Kung nasa prominent subdivision ka nakatira halimbawa, paglabas mo talagang wala kang makikita dyan. Ha? Ngayon, kaya wala ka sigurong nakikita ng mga nasasaksak at na-snatch kasi nasa loob ka ng kotse mo. Try mong lumabas, Attorney Claire Castro, at maglakad-lakad doon sa mga sulok-sulok. Makikita mo yan. So, ibig bang sabihin nito, yung mga binabalita sa TV, gawa-gawa lang ito ng mga stasyon? Pakinggan natin sinabi ng lola nyo, ha? Charot. About this, parang hindi rin po sigurong makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang amin nababalitaan at mapapanood, puro krimen. Hindi na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pag-uusap namin sa mainstream. Kasi po, ang na-news talaga, yung mga isolated cases na tulad niyan. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin Kaya sabi natin, sana nga rin po, maliban sa mga negative na mga news, makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno. Ang hirap ipagtanggol ni Claire Castro, guys. Oo, Ay, naku, sinisip pa yung mga mainstream media. Dati yung pinag-initan yung mga vlogger, ngayon may mainstream media na naman. Pugad. Fact check tayo kung talagang isolated cases lang itong mga nangyayaring krimen sa bansa natin, ha? Noong April 21, 2025, rather, inilagay ito ng dyaryo ng The Korea Herald. Ayan, ha? Ayon dito sa kanilang article, isang South Korean national na bumisita sa Pilipinas has been fatally shot by a robber in the city of Angeles. According to official Monday. Isang South Korean nga ang binaril at ninakawan dyan sa city ng Angeles. Diyan sa Pampanga, kabayan, ha? Eto, ayon sa kanilang article na Korea Herald. Ayan, naka-layover sa inyong mga screen, ha? Isa pa lang yan, ha? Attorney Castro, isa pa lang yan. Maliban dyan sa Korean national na ninakawan at pinatay dyan sa Angeles, Pampanga, itong pagkakahuli nga dito kay David Tan Liao na di umano ay itong suspect ito sa pagkamatay ni Kwe. At ayon dito kay spokesperson Fajardo, 5 kaso ng kidnapping yung masosolve. Dahil involved din si David Tan Liao, yung suspect doon sa pagpatay kay businessman Kwe, ha? Sa mga insidenteng yan na kung saan ang isa sa mga ginamit ay yung Ford Everest na red ginamit sa pagtapon ng bangkay ni Tan Kwe at Pabilio, Fajardo said. Ito ay article ng Inquirer.net. Ayan. At ayon pa kay spokesperson ng Philippine National Police na si Fajardo, si Liao daw, itong suspected na pumatay dito kay businessman Kwe, ay nalilink din sa kidnapping cases taking place in the following. Ito, ha? November 2022, dyan sa Muntinlupa City. Noong February 2024, sa Parañaque City naman. Noong August 2024, dyan sa Pasay City. 3 na yun, ha? December 2024, sa Muntinlupa City. February 2025, dyan sa Parañaque City. Isolated pa rin ba ito, Attorney Claire Castro? Ha? Ayon ito dito sa spokesperson mismo ng Philippine National Police na sa pagkakahuli nila nga dyan sa di umano ay suspect sa pagkamatay ng Chinese businessman na si Anson Kwe and his driver na si Hernani Pablio, 5 kaso pa.
ng kidnapping ayon sa tagapagsalita ng Philippine National Police ang involved at masosolved sa pagdakip nila dyan kay David Ten Liao dahil ito di umano si David Ten Liao ay nalilink pa ito sa 5 kidnapping sa iba't ibang parte ng Metro Manila gaya ng binanggit ko November 2022 sa Muntinlupa City, February 2024 sa Parañaque City, August 2024 sa Pasay City, December 2024 sa Muntinlupa City at February 2025 sa Parañaque City. Ayan. Isolated cases pa ba ito? At isa pa, Attorney Claire Castro, ang mismong Philippine National Police inaming tumaas ang kaso ng kidnapping ngayong 2025 ayon dito sa DWIZ na article nila noong nakaraang Abril 13, 2025. Ayan. Basahin natin ang madamdamin, charot. Batay sa datos ng Philippine National Police, noong 2023, pumalo sa 26 ang kaso ng kidnapping, habang noong 2024 naman ay sumirit ito sa 32 kaso. Isolated talaga yan, Isa sa mga nakikitang dahilan ng pambansang pulisya sa pagtaas ng kaso ng kidnapping ngayong taon ay ang pagsasara ng mga pogo kung saan posibleng lumipat ang ilang tiwaing Chinese national sa kidnapping para mabawi ang kanilang mga perang nalugi mula sa pag-invest sa pogo. Ayan ang sabi ng PNP spokesperson. Tapos sasabihin ni Claire Castro, isolated. Ulitin natin yung sinabi niya para maganda. Pakinggan natin uli, Puro krimen. Yun na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pag-uusap namin sa mainstream kasi po, ang na-news talaga yung mga isolated cases na tulad niya. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin Kaya sabi natin, sana nga rin po, maliban sa mga negative ng mga news, makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno. Paano makikita, Attorney Claire Castro, ang kidnapping tsaka snatching tsaka pagsasaksak dyan sa mga kali? Wala ka naman doon sa insidente. Di ba? Subukan mo maglakad-lakad mga madaling araw ba? Mga alas 12, alauna, alas 2. Huwag kang sumakay sa sasakyan mo. Attorney Castro, try mo maglakad-lakad sa mga eskinita, sa mga madidilim na lugar. Try mo lang. Di ba? Makikita mo yan. I-report ba yan ng mainstream media kung hindi nakikita ng nahahagip ng camera nila? Mabuti pa pala yung mga marites ng bayan dahil nauuna pa mag-video sa mga pangyayari. Di ba kadalasan sa nakikita natin sa mainstream report ng mga mainstream media, ang kanilang pinapakita mga video is credit to the owner ng video. Mas nauna pa yung mga marites. Dapat nga itong mga marites may sahod ito Mas napapakinabangan sila kasi nauuna pa sila sa mga mainstream media. Tapos ngayon sisisihin ninyo ang mainstream media? Ano ibabalita? Hindi naman tayo nasa under ng dictatorship na ang ibabalita lang ay puro kagandahan ng bansang ito.